At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko. Isa sa pinakakilalang kagubatan sa mundo ay ang Amazon Rainforest, matatagpuan sa siyam na magkakaibang bansa. Ang mahigit 7 million square kilometers na rainforest na ito ay ang pinakamalaki at pinaka-diverse na rainforest sa buong mundo. Iba't ibang klase ng halaman at hayop ang matatagpuan dito. Mayroon pang ibang uri ng halaman at hayop na dito mo lamang matatagpuan. Ngunit alam mo bang isa rin ito sa pinakadelikadong lugar na tahanan ng ilan sa pinakadelikadong nilalang sa buong mundo? Halina't kasi natin ang 10 pinakadelikadong nilalang sa Amazon Rainforest. Number 10. Green Anaconda. Kung nasa kagubatan ka, hindi na nakakagulat kung may makita kang isa o dalawang ahas habang kay naglalakbay. Ngunit paano kung makakita ka ng isang anaconda? Alam natin kung gaano kalaki at kadelikado ang mga ahas na ito mula sa mga pelikulang napapanood natin. Tunay na ang anaconda ang isa sa pinakamalaki at pinakamabigat na uri ng ahas sa buong mundo. Lumalaki ito ng 6 hanggang 9 na metro at tumitimbang ng 200 hanggang 500 pounds. Ang mga twin anaconda ay mabilis sumatake. Ilang sandali lang ang kailangan nito para makagat ito at puluputin ang kanyang sarili sa katawan ng biktima. Sa pamamagitan din ng kanyang green na kulay na nagsisilbing magandang camouflage ay mas tumataas ang tsansa na kanyang mga atake. Number 9. Lancehead Pit Viper. Isa pang uri ng ahas na makikita mo sa Amazon Rainforest, ang Lancehead Pit Viper. Ang venom o laso na mayroon ng vipers na ito ay sapat para ikamatay ng mga tao at mga hayop na nabibiktima nito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sapat ang research na mayroon sa mga ahas na ito dahil napakakonting tao pa lamang ang nakakagat ito at nadadala sa ospital para magamot. Sa katunayan, isang isla sa Brazil kung saan nandoon ang Amazon Rainforest ang tinaguriang Snake Island dahil sa dami ng uri ng ahas ang naninirahan dito. Sa sobrang dami ng ahas na mayroon dito, ay halos ipinababawal ang pagpunta sa islang ito kung wala kang special permit mula sa mga kinaukulan. Siyempre, hindi na mawawala sa islang ito ang mga delikadong Lancehead Pit Viper. Number 8. Amazonian Giant Centipede. Tulad ng kanyang pangalan, ang Amazon Giant Centipede ang isa sa mga pinakamalaki at pinaka-nakakatakot na centipede sa buong mundo. Lumalaki hanggang 12 inches o kasing haba ng isang ruler. Ang centipede na ito ay karaniwan mong makikita sa kombinasyon na kulay na pula, dilaw at itim. Bukod sa 100 gramay nito, ang centipede na ito ay kilala sa venom na taglay nito. Ayon pa sa mga report, 1 tao na ang namatay dahil sa kagat ng centipede na ito. Maraming kinakain ang centipede na ito mula sa mga maliliit na ahas at tarantula. Malimit silang makikita sa mga halaman o puno sa Amazon. Ngunit minsan ay gumagapang din sila sa mga kuweba kung saan sila ay nakabitin ng patiwarik upang magbiktima naman ng mga paniki. Number 7. Bull Sharks. Sa sobrang laki ng Amazon Rainforest, hindi lang mga hayop na nasa lupa ang dapat mong katakutan. Isa sa mga nilalang na ito ay ang bull sharks. Bago ka pa magtaka kung paano nagkaroon ng mga pating sa Amazonia, alamin muna natin ang kakaibang katanian ng bull sharks. Ito ay may kapayahang mamuhay sa tubig alat at tubig tabang. Matatagpuan ito sa kahit anong sulok ng Amazon Rainforest. Sinasabing ito ang number 1 sa mga uri ng pating na nakapapatay sa mga tao. Ayon sa datos, hinira ang namamatay dahil sa kagat ng pating. Ngunit iyon ay datos para sa mga tao. Para sa mga maliliit na hayop sa Amazon Rainforest, ang bull sharks ang isa sa mga pinakadelikadong predators na maaaring kumitil ng kanilang buhay. Number 6. Black Caiman. Ang Black Caiman ay isa sa pinakadelikado at pinakamalaking uri ng alligator sa buong mundo. Lumalaki ito hanggang 20 feet at karaniwang matatagpuan sa ilog ng Amazon Rainforest. Ang kanyang itim na kulay ay nagsisilbing camouflage sa tuwing siya ay mahuhuli ng kanyang kakainin. Kalamitan ay nagmamatsa dito sa mga ilog, naghihintay ng tamang tiyempo para hulihin ang kanyang biktima gamit ang kanyang matatalas na ngipin. Nilulunok nila ng buo ang kanilang biktima dahil mas madali ito para sa kanila. Ngunit alam mo ba na ang Black Caiman ay isa sa mga endangered species? Sa kabila ng kanilang mapangahas na katanian, marami pa rin ang namuhuli sa kanila.
Ang itim na kaliskis ng black caiman ay isa sa mga pinakahinahanap na material para sa mga bag at sapatos ng mga tao. Number 5. Giant Otter. Taliwas sa karaniwang uri ng mga otter, ang giant otter ng Amazon Rainforest ay isang carnivore na kumakain ng mas maliit na hayop sa Amazon Rainforest. Sila ay malaki hanggang 6 na talampakan at karaniwang matatagpuan kasama ang kanilang pamilya ng iba pang giant otters. Malimit na sabay-sabay umaatake ang isang pamilya ng giant otter, kaya madali para sa kanila ang manghuli ng kanilang kakainin. Karamihan ng kanilang biktima ay mga isda, dahil marunong din silang lumangoy pero kumakain din sila ng mga ahas at iba pang mga nilalang na matatagpuan sa ilog ng Amazonia. Number 4. Electric Eel. Hindi matatalas na ngipin at hindi rin ang kanyang laki ang dapat nakatakutan sa susunod na nilalang na ito, kundi matakot ka sa kuryente na inilalabas nito. Ang electric eel ay isang uri ng ikat na hindi lamang sa Amazon Rainforest matatagpuan, ngunit isa pa rin ito sa mga karaniwang hayop na pwede mo makita sa Amazonia. Hindi man sila nakakatakot sa unang tingin, ay kailangan mo pa rin mag-ingat sa kanila. Kung gugustuhin ito, maaari silang maglabas ng humigit kumulang 680 volts na kuryente. Ito ay higit na mas malakas sa ibang klase ng electric eel na umaabot lamang ng 560 volts ang nailalabas na kuryente. Nasa 40 hanggang 140 volts lamang na kuryente ay panganib na sa buhay ng tao. Kaya higit na malakas ang nilalabas na 680 volts mula sa mga electric eel na ito. Sa sobrang malakas ng kuryenteng nilalabas nito, tinagurian itong strongest bioelectricity sa buong mundo ang enerhiya mula sa mga electric eel ng Amazonia. Number 3. Harpy Eagle. Alam natin kung gaano kakisig ang mga agila. Kung ang Pilipinas ay may Philippine Eagle, ang Amazon Rainforest naman ay mayroong Harpy Eagle. Paminsan-minsan may mga larawan ng Harpy Eagle na kumakalat sa internet. Minsan ito ay tungkol sa kanilang laki at sukat, pero meron ding nagsasabi na isa ito sa mga pinaka-nakakatakot na ibon sa buong mundo. Hindi mo rin masisisi ang mga nag-post nito kung bakit sila natakot. Ang Harpy Eagle ay umaabot ng 4 feet kapag nakatayo na kasing laki din ng tao. Kung ibubuka nito ang kanyang pakpak, umaabot pa ng 8 feet ang wingspread nito. Ang Harpy Eagle ay isa sa mga pinakadelikadong ibon sa buong mundo. Ang kanilang pupo ay may sukat na 4 inches na ginagamit sa pagkitil ng biktima. Karaniwang mas malaki rin ang babaeng Harpy Eagle ng 2 beses kaysa sa mga lalaki. Number 2. Brazilian Wandering Spider. Taliwas sa karaniwang uri ng mga gagamba na ginagamit ang kanilang mga sapot para makahuli ng kanilang kakainin, ang Brazilian Wandering Spider ay kilala sa pag-iikot at paglilibot sa kagubatan para makahanap ng kanilang kakainin. Kilala rin ang gagambang ito sa kanilang venom na maaaring kamatay na mga nakakagat ito. Kung makagat ng isang Brazilian Wandering Spider, nakakaramdam ng sobrang sakit sa pinagkakagatan nito, pagpapawis, pagtataas ng blood pressure, paglabo ng paningin at pagbilis ng tibok ng puso. Kung maraming venom ang nakapasok sa katawan ng isang tao, maaari pa ito na humantong sa atake sa puso o pagkaparalisa ng mga muscles hanggang tuluyang mamatay. Ganito kadelikado ang venom ng mga gagambang nito. Number 1. Jaguar. Siyempre, hindi mawawala ang tila malalaking pusa na pwedeng maghari-harian sa kagubatan ng Amazonia, ang jaguar. Tanyag ang mga jaguar dahil sa kanilang makisig na tindig at magagandang spot sa kanyang balahibo. Ngunit huwag magpapaakit sa maganda nitong balat at tila maamong mukha tulad ng mga pusa. Ang jaguar ay isa sa mga pinakadelikadong hayop na maaaring makasalubong sa Amazonia. Kaya nitong patayin ang kanyang biktima sa isang lukso at kagat lamang. Napakatalas ng kanyang kuko at ngipin na nagpapadali ng proseso ng paghuli ng kanyang susunod na kakainin. Kapag nahuli nito ang kanyang biktima, karaniwang dinadala niya ito sa taas ng puno kung saan niya ito kakainin. Hindi lang marunong, kundi magaling din itong umakyat ng mga puno. Magaling din itong lumangoy, kaya hindi rin mahirap sa kanya ang maghanap ng pagkain sa napakalawak ng Amazon Rainforest. At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload